magchatcha man ta People's Initiative, constituent body sa Congress o Constitutional Convention, we can really change anything there for as long as there is no vested interest. Nakapatong niya. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. I prepared speech para kaninyo nga akong mensahe. Ang nakabutang nga rin nga kumusta o pasalamat sa mga Cebuano sa iyang tabang kanako sa mga niaging mga panahon o ayaw kalimte pagpahinumdom sa ila sa tibuok Pilipinas ang Cebuano ragoy gwapa o gwapa. Tinuod man na. Pikita lang ko sa inyong naong kadagkog ngipon. Arabi tao ka nang nako magdugay kay ibaw ko ganina ra mo na minaw. Alingog-ngog na. Hasta ko nga rin dito sa tent hapit na ko nga. Ganina ra ko nag likod-lingkod lang. Mga kaigsuunan ko may gabi kaninyong tanan. Og magoy mensahe nga gamay. Bahin kani sa pagbag-o og mga provision sa konstitusyon. Wala ko'y problema diha. Even kanang provision sa term of the president. Ang ako lang gustong mensahe para sa tanan na minaw na mag-chat-cha man ta People's Initiative, constituent body sa Congress o Constitutional Convention, we can really change anything there for as long as there is no vested interest. Nagpatong niya. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para mapabor kanimo nga muling kuray diha o ngayta pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unom katuig one term. Let us stick to that. Mas maayo para kanako nga ug unsa may ilang gusto kay mo maginay pasangil perme nagdako ugos politika nga gusto abrihan ang economic provisions bla 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 bla. Mura man ginay pasangil niadto pa na basig kinsang presidente gayaka diha mo ginay gusto labi na o inato na ang ilang termino. Ngunay nakaapan. Wala kay problema kang presidente karon. Wala pa naman pod. Ako masuportar changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even in the terms sa tanang chapter diha, pati na apil na ang kanang termino sa president. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod na eleksyon. Lisod na. Mubalik na punta sa gubot pareho ni Addo nga
o naay mo lingkod o 4 years ni adto mahinumdo mo another 4 years ang upat niya katuig sa una nga termino walay buhaton kundili magkampanya mangitag kwarta para ang sunod niyang termino masiguro. Mo ginay may tabo niya. Base kung saan imong istorya. May whatever measure imong bulahon ang Pilipino. Mo o ginay hangturan. So muna ako, masuportar ko. Chacha, okay. Basta si Marcos moingon mukumit siya sa tao nga dili siya mudagan pag-usap. Posible mo balik ta sa two terms o whatever. Maski unsang provision atong alisdan. Mudiretso na ta diya. Ayaw ng economic panabot sing lang na. Mudiretso ka na kada presidenteng tindog diya. Umulingkod, umuyaka. Mo ginay gustong buhaton. And sad to say, dili man ay pangdaot sa presidente ni adto o karon. Ang una yung presidente nga gauso aning Chacha si Presidente Marcos Sr. In between, far and wide sa atong political life sa atong nasod, isulpot na po ning Chacha pag-usap diri na sa anak. Ngunay problema diha. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ngunay Constitution, well, we can only say, let's go ahead. If you want katong people's initiative, whatever, para nako, if you can gather enough signatures all over the country, which is really very hard to do, dirita sa Constituent Assembly, Congress converting itself into a body that would change the Constitution. Muna na plano nila ron, murag ang People's Initiative, wala mo take off. Naara sa runway, wala gyud mo saka. So niya ata karon sa Kongreso. Sa atong mga congressman, wala ko'y problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon nga inyong isiguro, labi na maingon mo nga kung may bagong konstitusyon, magpabilin mo nga as you are, where you are, where kung asa ka karon diha kay steady o na sunod eleksyon o niya bagong termino para sa presidente. Lisod kaayo na, you do not tinker with the Constitution. Ayaw ginaghilabte kay og imo nang hilabtan pareho sa natabo ni Marcos pero gaba lang ewa naman. And this is not really to make any challenge to the president. Muto sige kaan hantod na, sige nadugay na on that to change the Constitution to prolong patason. Okay. Pagkahuman, tanaw niya maglisod, declared martial law. So we had to endure almost 20 years o usa ka tao lang. Walay buto-buto. Ang demokrasya, ang maagi,
na ay rotation palibot 6 years. Ang local wala may limit o gihigugma kapastaw, walay pugos, walay terorismo, walay palit. Punta na'y gwapo nga istorya para sa atong nasud. Ang problema sudlan usahay, well, di nato ning Cebu ni adto long time ago, di na lang po mo pangan og tao kay baya taga diri ra bako, taga Danau akong kagikan. Di na lang ko panahon to sa akong amahan diri pa bagong abogado mo nang imo kaning usbon magkaguliyang yun, mag-away, hantod na lang magubot o niya natarong o gamay. But I said in between na ay panahon nga nila Coring wala gay lihok nga gamay nga usbon changes in the Constitution. Ako para nako, even if they would dwell ilang muabri ang Constitution, ayaw na lang ng economic kay labutsing na eh. Pero if they are going to a cha-cha, musuportar ko. Pero buhi pa ko, ingnon yun ako nga kaning provision para lang ni sa future. Kaning incumbent dili na ni makadagan. Kay mura may iyang naabtan. O unsay iyang naabtan, 6 years, 1 term, puto protadiha. Imong patasan, imong pamubuan, ang Constitution is almost sacred. Mubitaw na sagrado na. Ngunang kita, basig kani karong gabi una, kadanghanan Bisaya. Pero na yung mga kauban na akong ikas military, puro generals, retired, ang uban. Ngani uban ka na ako, ang uban ikas Manila ni lupad nga rin. Maminaw lang siguro o kung sa'y isulti. Okay man ako, walay problema. Ayaw lang suluha ang gobyerno. Sunda lang ang konstitusyon. Ug moora na'y durar. If there is a time limit, stick to it. Don't. Para walay samok. Kung gusto, ako di naman ko gusto magkapalapir. Retired na ko. Pasalamat na lang ko sa Ginoo. Mas langit. Kamo mga Cebuano nga nisuportar yun na ko. O tanang Pilipino. Pero siyempre kasi papaano, Bisaya ako. Di, landslide talaga dito sa Cebu. At sana naman hindi kayo maghinakit. Nasa Cebu tayo, puro Bisaya. Pero magsalita naman ako ng Tagalog konti para masabihan din ng mga kababayan natin na bigyan na sila ng importansya. Yung mga Tagalog, pareho tayo, irrespective po. Walay, para sa ako, hikan pa akong pagka-presidente. Wala na ng Muslim, dili ko gusto anak. Wala na ng mga engom, Ilonggo, mga Waray, the usual epithets. Kuan ba? Storya. Gusto na ako nga sa akong panahon, makita na ako nga Pilipino ato yung kaksod ang atong isig ka Pilipino. Gikan nga to sa Batanes, nga to sa mo po na akong ginasulti sa mga
Muslim. Ayaw mo pag sulo-sulo diha, kay di ko gusto, anak. Kanang maingon mo nga Muslim yan, don't give it that. Dabaw ba siya asa ko, igno na ako sila. Only one. There's only one reason or one maybe element that could really fuse this nation as a one nation is wala tay tribo eh. Itong unang panahon, wala man ta magkasinabot. Ang atong mga minuno ni atong unang panahon nagsabot. Kay wala man tay nasod ng atong kaugalingon. Nisulod ang mga Espanyol for 400 years. Giyak-an pa nila. Pagkahuman ni ana, nisulod na pod ang Amerikano. 50 years ilang gipahamustulan ang atong kayamanan sa atong the forest, the mining, tanan. Pagbuhi nila sa gobyerno, ilang gisiguro nga parity rights, nga magpabilin ang ilang rights pareho po sa Pilipino. Parity, tabla ba? O ng parity rights. Sakit man sa buot, maghisdot ni Ana, pero naman tayo mahimo. Trespass. I hope that kaning atong nasod, kaning atong mga anak, o anak sa atong mga anak, will learn the history well, and maybe di yun ta pasakop o banyaga kailanman. Never again. Magpakamatay tag magpakamatay, ambak tag asa ta ambak, dili ko tamo sugot nga nailaing tao nga labi na yung kapanyaga nga mo'y maghari-hari sa atong yutang na tauhan. Pilipino ra gyud na, timan-in ninyo, muna'y ipasa ninyo sa inyong mga anak nga ayaw gyud mong sugot nga ang Pilipino second lang. Diri sa Pilipinas, first gyud mo. Dili na pwede ng niaging mga Espanyol, Amerikano nga naa sila'y special nga dili pareho sa usa ka Pilipino nga naa sa nagpuyo diha sa daplin sa dagat ug naa diha sa suba nagpayag-payag siyang kapubliko. Dili gyud na mahim. Dili po nato matagaan. Ginustong kuman. Diba na anong presidente? Ginusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo nasa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves, then the Americans as workers bago tagi buhian nila. Ayaw yun mong sugot. Ingna inyong mga anak. Magpakamatay mo para sa inyong yutang na tauhan. Dili yudo masugot nga magpalipin takusa. So niya ako kay niya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Wala problema. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that it should not be a right
for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Makalipay ka na lang na akaman. Masawat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, na nakakasilbi ka sa imong yutang na tauhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang giagian. Kay mapandol yun ta diha. So munang any changes kaning prolonging di ayaw mo sugot. Let us stick guwapo na ni 6 years 1 term only. Actually there's no reason kanami mo na ikakalik pwede man patayawa ang ilang convenient excuse pasangil para palatabol murag matmaton sa tao ang ilang kuha nga economic provision mo ginay rason economic provision iadto pa na if there is an attempt to amend the charter the constitution the first excuse o reason na iuna yun na ang economic wala may o sa may kagwapo ni mga building kagwapo sa Cebu o sa may baguhunin mo dire ang mga naong gwapo naman daan o sa may usbunin mo batasan batasan noon medyo bidahon ng Bisaya. Bisaya, ano ba ko? Huwag ba na yung Bisaya agi o balikas o inisog. Kaya, anak, wala sa Mindanao. Kung dili ka mo o mo Sus Mariusep, Targaba. Kung di ka mo sukol o patay ka to, di ka mo upod mga hadlok, di ka mo tubag o balikas, wala. Ayaw. Niat to. Karon siguro, di na pag kumusubo. Tambakan ako, tanan. Ayaw. Katong pinaagi ni Adtong, tikas, terorismo. Piliong kas tao, kay gusto kanila. Period. Piliong kas tao, kay qualified ka. Period. Piliong kas tao, may kwarta ka, wa ka mamalit, milyonaryo ka na daan, popular ka sa tao, wa ka mo padahig pa sa tao nga mo na akay daganan, sige ka nagtrabaho sa imong isig ka tao, okay na. Pero ka ng milyonaryong maingol nga mukalit lang kabuutan, mo man is Pilipinas. Kwarta ang sakit na kay ang Pilipino in town mapalit yun. Musugot tag sa dili ang tao nabig yung pobre basta kwarta na budawat yun na watay mahimo watay ikabaylo government kadat subsidized pila inong paghatag anang tawhana wa po'y gawas lang ka ng mga milyonaryo mag-part sa eleksyon patasan na sila ilang ihi o kinsay dako gasto pero beyond that ang eleksyon huwag unsay matarong pamili mo unsay tarong nga tao mura mang yun na Pilipino qualified tarong ayaw mong sugot nga isog hadlok magterorismo na panahon na ni agi na ayaw mong sugot anak naw nga pagsulti mayor di naman siguro angay mag diskarte o
ingon ng paagi. Dili naman ta pwede manghadlok og tao palito na to. Di naman na maayo. Pero mubalik na hantod ang ekonomiya nato, di gyud mo saka. Siguro ang imo ninyong anak karon, mga anak na mga apo, mga anak sa inyong apo siguro, by the grace of God, anang panahon na baka sultik ta kami nga. Because by that time, at least ang ekonomiya nato mutaas na. Problema ang magundag kang pobre. O di yun nato maato pagtamang. So, either popular ka, kaayo, o may kwarta ka, daghan. Mura nga rin sa political. Ako rin nakalusot nga rin I would not belabor is about being right and righteous, whatever. Kinakita na muna ko. Niadto na kita ko ninyo ang presidente. Nakita ninyo ako ngayon. So, huwag na natin pag-usapan yung ganun. Basta every election, see to it that you napili mo yung taong tapat talaga sa bayan.